Mga kwento ni Felmo. Noon pa, matunog na talaga ang haka-haka na maraming mga kayamanan na inilibing dito ang mga Hapon ng panahon ng digmaan. Lalo na noong nasupil ng pamamayagpag nila. Maraming patunay, maraming mga nahukay na kayamanan. Pero paano kung ang isa sa mga kayamanang yon ay may mga bantay palang mga nilalang? Ako po si Ustino, taga Surigao sa kasalukuyan, pero tubong Sarangani. May edad na ako sa ngayon, pero willing-willy talaga ako sa pakikinig sa mga kwento dito. Ito din naman kasing anak ko, napakahilig sa istoryang kababalagan. Siguro, na-impluwensyahan din sa akin nun. Paano ba naman kasi, may naibahagi ako sa kanyang kwento patungkol sa akin. At ang kwentong ito, yun na ang ibabahagi ko sa inyo. Naglalaman po ito ng mga bagay na nakakamangha, pero nakakapangilabot kung tutuusin. Yun ay kapag nalaman nyo ang totoo. Sa liblib ng Sarangani kami nakatira. Hindi pa sikat si Pacquiao ng mga panahong yun. Tingin ko'y nasa amateur pa ito. Ang edad ko ay nasa 15 taong gulang. Masyang namumuhay kahit magsasaka noong mga panahon na ito. Basta kompleto kami sa pagkainan, pagtulog at paggising sa umaga. Sapat na. Lahat naman kami ay nagtutulungan. Si Nanay Apina, Tatay Jomel at mga kapatid kong sina Versamin at Celia. Hindi nila totoong pangalan. Itong si Versamin ang panganay. Ako ang ikalawa at ang bunso ay si Celia. Babae na ubod na kulit. Si Versamin naman ay lalaki pero galawang babae. Ako lang sa pamilya namin ang magdadala talaga ng apelyido at legasiya ng Tatay Jomel. Nakapag-aaral naman kami noon kahit sa hirap sa buhay. Si Versamin ay tapos na ng high school. Ako ay 3rd year habang itong si Celia elementarya. Sa tuwing umaga bago pa kami pumasok sa eskwelahan, nag-iimbak kami ng tubig. Malayo ang pinagkukunan namin noon. Sa isang bukal ito na pinaniniwalaang may mga nakatirang elemento. Pero ni isang beses ay wala namang kaming nakita doon kung ano. Matapos namang makapag-imbak ng tubig, magpapakain pa ng mga hayupan, magpapastol ng kambing, magpapatuka ng mga manok, magpapakain din ng baboy na mahiya ka ba namang parang ilahas ito. Hindi ko alam kung saan nakuha ng tatay ko yon. Napakahaba kasi ng uso tapos litaw ang mga pangil niya. Pangit yung muka. At dahil sa tapos na sa high school si Versamin, siya na ang umaasikaso sa makakain namin. Katulong niya si nanay. Si tatay kasi umaalis sa madaling araw. Maagang nasa para maaga ding makauwi para hindi masyadong bilad sa araw. Tandang-tanda ko pang baon namin. Kaning mais na binalot sa saging at papatungan lamang ng tuyo yon. Kung minsan nilagang itlog. At kung makaluwag-luwag, piniritong isda at sardinas. Ganun lang kapayak ang buhay namin noon. Ni minsan hindi ako nainggit. Lalo na sa mga kaklase ko na may magagandang ulam. Dagdag mo pa na nakakauwi sila sa bahay nila sa tanghali noon. Kami kasi hindi umuwi sa eskwelahan ng kumakain. Isang hapon, nung dumating ako sa bahay, nagkakagulo sila ni Versamin. Kasama niya si Celia. Para bang natataranta. May tanim ito mga halaman si Versamin. Mahilig sa mga bulaklak. Ang isa sa mga tinanim niya, gumagalaw-galaw ito. Kahit payapa naman ang hangin. Pero sumasayaw ang dahon at bulaklak. Kung hindi ako nagkakamali, sunflower yung bulaklak na yon. Namumukod tanging bulaklak na gumagalaw, habang ang mga katabi naman nitong mga bulaklak, hindi.
Nasa bukana lamang yun ang bahay. Ang mga kapatid ko ay nasa loob. Nakasilip sa may bintana at balisa ang muka. Ako naman ay nakaramdam din ng takot nun. Hanggang sa nagkaroon ako ng kuryosidad. Napapatanong ako sa isip kung bakit nga ba gumagalaw ito. Lumapit ako at tinawakan ng tanim nun. Gumagalaw talaga. Hanggang sa mga ilang segundo, yun namang nasa unahan. Hindi na gumagalaw yung nasa tapat ko. Lumipat yon. At kapag nilalapitan ko naman, tumitigil at iba na naman ang gagalaw. Palayo ng palayo ito hanggang sa hindi na tanim ni Versamin ang gumagalaw nun. Yung mga baging na nakakapit sa bakod namin. Kamoting baging yon. Para bang may kung anong hindi nakikita. Ano ba tong nakain ni Versamin? Binato niya. Doon ko napansin na parang hinampas ng malakas na hangin ang mga baging na ito. Animoy may tumatakbo hanggang sa makarating ito sa may liblib noon. Kinukutuban na talaga ako noon na lamang lupa ito. Sinundan ko yon. Nagtungo ako sa kasagingan. Malakas na kasi ang kuryosidad ko noon. Gusto kong malaman kung ano ba tong naglilika ng paggalaw ng mga halaman. Doon ay para akong sinemento. Nang makakita ko ng isang nilalang nun. Hindi hayop, hindi tao, kundi parang hindi nabibilang sa mundo ng mga tao. Pusturang tao pero malaki ang ulo na may maninipis na kamay at paa. Pero may tila balat na umuugnay sa kamay at paa nun. Nakalawit lamang ito pero alam kong nakaugnay talaga. Na para bang hamubukag. Yung butiki na may pakpak. Ang lalaki ng mga mata nito. Walang ilong. Butas lang na maliit at dalawa ito na may bibig na maliit din. Parang alien. Pero may buhok yon. Yung buhok na wari ba'y nagkakaroon ng sakit na cancer. Tapos nagpa-chemotherapy. Manipis at kitang-kita ang anit nito. Hanggang sa bigla na lang yung sumirit ng takbo ang taglaho ito na parang bula. Doon na ako nagkaulirat, kaya tumakbo ako ng mabilis pa uwi ng bahay. Naroroon na pala sila nanay at tatay nun. Galing itong lungsod at bumili lang ng isdang tinabal. Nasabi na ng mga kapatid ko nang nakita nila na kesyo gumagalaw-galaw umano ang mga halaman kanina. Itong si Tatay Jomel ay tawa ng tawa nun. Baka hangin lamang umano. Ipinaliwanag naman ni Versamin na hindi dahil sa hangin yon. Nilapitan ko nga daw ito at kinumpirma ko yon. Napasabat na ako kasi nga parang hindi sila naniniwala. Sinabi kong nakita ko na yung naglikha ng paggalaw ng mga halaman. Nilarawan ko din sa kung ano ba ang itsura. Dito ay napatitig sa akin ng Tatay Jomel. Sinabi niyang kapag nakita ko daw yun ulit, tumakbo na ako. Wag na wag ko daw lalapitan. Lamang lupa umano yun na may masamang budi. At galing ito doon sa ibabaw ng pinag-iigiban naming bukal. Tinanong ko siya kung paano niyang nalaman ito. Ayon kay tatay, yun umano ang ikinamatay ng kapatid niya. Sinundan daw kasi yung nilalang na sinasabi ko. Diliingon nato daw yun na kagwang. Inkantadong kagwang sa madaling salita. Noong nakakita daw ang kanyang kapatid nito, inakalang hayop lamang yon, kaya sinundan ang sinundan. Pero pagka uwi umano ay wala na ito sa katinuan. Nabuang daw ito. Tapos pagsapit lamang ng gabi, pumanaw na. Binalot ako ng matinding kilabot sa mga sinabi ng aking ama. Nadagdagan pa ang takot ko noon nang malaman ang kung ano ang dalang peligro ng nilalang na yon. Inakala ko noon na yun lang ang pagpapakita nito pero nakita kong muli ito.
Ilang araw lang mula noon, nagpakita ulit. Pero hindi na ito sa bahay banda. Doon na malapit sa dinadaanan kong kakahuyan. Para bang sumasabay pa ito sa akin. Tumakbo kasi ako noon pero paglingon ko sa masukal, tumatakbo din ito. Sinabi ko yun sa mga magulang ko. Ayon naman sa aking ama, sa ibang daanan na lamang ako dumaan. Ginawa ko naman yun pero naroroon pa rin talaga siya at araw-araw itong nagpapakita sa akin noon. Walang mintis ang pag-uwi ko noon na balisa at pawisan. At nung nabahala ng aking ama, doon na ako dinala sa albularyo. Tinawas ako pero wala naman daw umanong bati ang katawan ko. Wala ding kapit ang lamang lupa sa akin. Nang ibig sabihin lamang umano ay nakikipaglaro lamang daw ito. Doon sumabat ang Tatay Jomel. Ayon dito papanong laro yun nga ang ikinamatay ng kapatid niya. Pero pinaliwanag talaga ng albularyo na itago nating Tatang Kaboy na wala akong bati nun. Hindi daw ako nangangailangan ng gamutan sa kanya. Bibigyan niya lang ako ng pangontra. Kabibe na ginawang kwintas ang ibinigay sa akin ito. Naaasiwa kasi umano ang mga elemento sa lupa sa mga bagay na nanggagaling sa dagat nun. Ay na nga, umuwi na lang kami. Araw-araw akong makikitang tumatakbo pa uwi talaga nun. Para akong asong binato. Mula sa may kalsada, sirit na kaagad ang takbo kapag nakarating na ako sa may likuan. Bukid kasi yung lugar namin na may maliit na nayon at may kalsadang putol-putol ang semento na parabang tinipid ng gobyerno. May mga bahay sa gilid, may daanan sa pinakadulo ng nayon. Daanan lang ng tao. Kung Bisaya pa, tipas na dalan. At ang daanang ito ay patungo na sa amin nun. Walang ibang makikita kapag lumiko na kung hindi ang napakasukal na lugar. Magiging maluwag na lang kapag nakarating na banda sa amin nun. Gawa ng malawak na sakahan na ito na pinagmamay-ari ng iba't ibang residente. At kasama na kami dito. Pero magkakalayo ang mga bahay. Puriagaba. Ang layo pa naman mula sa kalsada patungo sa amin nun. Talagang basa ako ng pawis. Kung minsan pa, nakikita kong humaharang ito sa daan. Kaya nga mas nagkakandara pa ako at kung saan-saan na lamang sumusuong nun. Nung hindi na nga maatin ng tatay ay sinalubong niya na ako roon sa tipas na daan. Pero nagtataka ako gawa ng sa akin lang talaga nagpapakita. Sa kapatid ko na bunso ay hindi naman. Pinagtatawanan pa nga ako kapag dumadating na ako noon Mabuti siya dahil may kasama siya. May kasabayan gawa ng may kapwa itong nag-aaral din ng elementarya sa lugar namin. Mula noong sinusundo na ako ng tatay ay hindi na nagpapakita sa akin. Pero syempre, may pagkakataon namang abala si Tatay Jomel. Kaya dating gawi yun. Hindi na ako lumilingon pa. Dire-diretso na ako ng takbo. Para bang tinubuan na ako ng nerbiyos ng mga panahon na ito. Gawa ng sa eskwelahan o kahit saan. Nagugulat ako, lalo na kapag may kakalabit sa akin. Tapos hindi na rin ako makatingin sa kakahuyan. Hindi na nga ako sumisilip pa sa bintana sa eskwelahan Para kasing naroroon lamang siya sa labas nun. Hanggang sa isang partikular na araw nun. Masama ang panahon. Malakas na ulan pero may klase pa rin. Pero pagsapit ng tanghali, nagdeklara na walang pasok. Half day lang. Dito ay medyo magaan ang loob ko. Gawa ng maaga akong uuwi at ayos lang sa akin na may ulan nun. Natatakot kasi ako sa hapon, lalo na't padilim. Dito ay kalmado lamang ako. Gawa ng ang alingasngas na naririnig ko na dulot ng ulan. Nagpapawala ng takot ito sa akin. Inaasahan ko talaga na walang mangyayari. Pero pagkaliko ko na sa tipas na daan, nakaharang ang kagwang sa daanan. Nakatayo lang at nakatitig siya ng parabang
Napakalumanay nito. Yung tipong maamo na aakalain mong hindi mananakit. Nasa mga 2 dipa ang layo niya sa akin noon. Hindi ako gumalaw. Nakipagtitigan lang ako sa kanya. Pero aminado ako noon na dumadagundong ng dibdib ko. Nagsisimula na rin magtayuan ang balahibo ko sa katawan. Hanggang sa yung maliit na bibig nito. Biglang bumuka. Buka ng buka na may maliit na boses na sobrang cute. Hindi ko naiintindihan ang pinagsasasabi niya. Hanggang sa maya-maya pa. Nagtataka ako gawa ng nawala ang takot ko sa kanya. Bumaba ang tensyon ko sa katawan. Tapos yung patuloy na pagbuka ng bibig at labas ng boses na hindi ko maintindihan. Unti-unti ko na itong naiintindihan nun. Karaniwang dialekto lamang ito doon sa lugar namin. Pero yung buka ng bibig niya, taliwas sa naririnig ko sa kanya. Yun bang iba ang buka kontra sa pagmutawi ng mga Kataganon? Ayon dito, ba't daw ako natatakot? Huwag daw ako matatakot dahil hindi naman daw siya nananakit. Makikipagkaibigan lamang daw siya sa akin. Nagustuhan niya umano ang pagbungad ko sa kanya noon. Napakatapang ko umano kaya nagpakita na siya. Wala daw kasi siyang kaibigan. Wala din siyang kaibigan sa lugar nila. Lahat naman daw ng naroroon masasama. Mabilis akong sumabat. Hindi ko alam pero nakipag-usap ako dito. Sabi ko pa, siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ng tatay ko. Alam niyo ba kung anong nangyari, Sir Seth? Bigla siyang umiyak pagkasabi ko noon. Walang luha pero umiiyak ito na para bang pusa. Ayon sa kanya, kaibigan niya umano ang kapatid ng tatay Jomel. Matigas lamang umano ang ulo nito. Gawa ng pinuntahan umano ang lugar na labis niyang ipinagbabawal noon. Pinarusahan umano yon at wala ng kaluluwa sa pag-uwi niya. Tinanong ko siya kung bakit ito nagtungo doon kung pinagbabawalan niya. Kung may kakaiba sa lugar at delikado, dapat ay hindi niya na ito pinuntahan noon. Nagkamali kasi umano itong kagwang na ito. Nabanggit niyang bagamat delikado, marami kasi itong mga mahihiwagang bagay. May kayamanan pa talaga na nakabaon sa lupa na may ritual noon. Ginawa umano ang ritual para pamahayan ng mga masasamang kaluluwa nang walang magtatangkang kumuha ng mga mahalagang bagay na yon. Hindi na ako nagsalita. Nag-iisip ako maigi. Kung sa bagay, kung meron ngang ganoong sa lugar ay hindi maiiwasan na magkaroon ng kuryosidad at iiral talaga ang katusukan ng isang tao. Magpaganon pa man ay hindi ako kumbinsido. Baka kasi nililin lang lamang ako ng animal na yon. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, para bang nababasa niya ang laman ng isipan ko. Sinabi nito na kung hindi daw ako kumbinsido, pwede niya umano akong dalhin malapit sa lugar na yon. At ipapakita niya umano doon kung anong mga elemento ang nakatira. Ilang sandali lang, may parang pumasok sa isip ko na pangitain. Nagdilim bigla ang paningin ko. Pagkatapos nun, may nakikita ko mga napakapangit na nilalang. Tikbalang, sarangay, mga anino. May mga taong walang ulo. May tiyanak at yung malaking tao na may sungay. Maya-maya ay bumalik na lamang bigla ang paningin ko, kasabay ng pagkawala ng pangitain yon. Ang sabi ng kagwang, hindi niya na lang ako dadalhin doon. Pero ipinakita niya na umano sa akin ang mga nakatira. Ang ibig sabihin nito, yung pangitain ay siya ang naglikha. Hanggang sa tumalikod ng nilalang tapos naglaho ito, ora mismo. Dito ay nagpalinga-linga ako, dawa ng baka nariyan lamang sa tabi-tabi.
pero hindi ko na siya nakita pa. Sa isip-isip ko, kung totoo talaga mga sinasabi noon, ibig sabihin lang, kalokohan lang palang pagtakbo ko lagi na parang timang. Nung makarating ako sa bahay, naroroon si tatay at Bersamin. Si nanay naman ay wala. Sinusundo doon ito si Celia. Gusto kong sabihin kay tatay ang natunghayan ko pero pinili kong wag na lang. Bagkos ay tatanungin ko na lamang kung ano ba ang history ng lugar, lalo na doon sa unahan ng bukal. Natitiyak kong ito ang sinasabi ng kagwang na delikado. Yun lang naman kasi ang kinatatakutang lugar sa amin noon. Kinahapunan, habang nagpapatukanan ng mga manok, lumapit ako kay tatay at doon na ako nagtanong, ano bang meron sa unahan ng bukal na yon? Doon sa may bahay na parang sobrang tagal na nito at nag-iba na lang dahil sa panahon. Napakunot ang mukha ng tatay. Paano daw pumasok sa isip ko magtanong patungkol doon? Sinabi ko naman sa kanya, naisip ko lang. Hanggang sa yun na nga ang isiniwalat niya sa akin. Dati daw itong kampo ng rebelde, pero noong panahon umano ng digmaan, ayon sa lolo ko, ay pinamugaran umano ito ng mga Hapon. Tagong-tago kasi doon at makikita ang kalaban kapag may lalapit. Bali-balita pa nga umano na may nakatagong ginto. Kaso nga lang ay sobrang balot daw yun ang kababalagan. Lahat ng nagtangka doon na hanapin ang nasabing ginto. Kung hindi nababaliw, namamatay. Yung tatay nga niya dati na lolo ko ay sinubok na rin ang lugar kasama ang ilang mga tao pero bigla umanong nagkagulo nang umalog yung lupa. Para bang may malaking nilalang umano na hindi nila nakikita at nagwawala. Dito na ako naniwala at nakumpirma yung sinabi ng kagwang. Nga pala, itong kagwang ay hayop talaga ito sa atin. Flying lemur kung sa English pa. Tinawag lamang na kagwang ang nilalang na nakikita ko kasi nga may balat din itong umuugnay sa kamay at paa na para bang pakpak. Bagamat naging apermada na sa akin, hindi ko pa rin ito sinasabi sa aking ama. Ayaw kong pag-isipan na nabaliw na. Mula ng araw na yon, kalmado na ako. May takot pa rin ng konti gawa ng hindi naman talaga kaaya-aya ang mukha ng nilalang. Nagpapakita ito sa akin at bawat buka ng bibig niya, naiintindihan ko ang mga sinasabi. Ang kulit pa nga para lang din si Celia. Kaibigan na daw kami. Paulit-ulit na sinasabi nito na kaibigan ko na daw siya kahit wala pang pagtugon galing sa akin noon. Oo at mabait siya pero sa tingin niyo, maganda kayo maging kaibigan yon. Isang pagkakataon, sobra talaga akong nagulat noon. Nagpakita ito. Madaling araw at kasalukuyan akong nag-iigib ng tubig. Nga pala, mula noong may problema na ako sa kagwang, si tatay na yung nag-iigib pero nung nalaman ko na mabait ang nilalang, ako na lang. Nagtaka pa nga si tatay at wika niya, hindi ba daw ako takot nun? Sabi ko naman na hindi na ako natatakot dahil nasanay na talaga ako. Nung makarating ako sa bukal, lumabas itong kagwang. Napatalon pa ako gawa ng pabigla-bigla ang paglabas niya. Nagalit ako pero mabilis ding nawala ito at napalitan ng panlalaki ng mga mata. Paano ba naman kasi Sir Seth? May bariyang ginto ito sa palad niya. 2 piraso yon. Inaabot niya sa akin ito. Kahit papano umano ay makatulong. Tsaka, bayad na rin umano sa kasalanan niya doon na hindi niya nagawang pigilan itong kapatid ng tatay ko dati. Sinabi ko pang baka nagbibiro siya. Baka niloloko niya lang ako. Pero wika ng nilalang. Kung niloloko niya daw ako ay dati pa daw niya ako dapat pinatay. Pwede niya umano akong patayin. Kahit pa nasa loob ng bahay.
Pero dahil sa hindi naman niya gawain yon kasi nga naaaliw siya sa mga tao, dapat ko daw maintindihan na mabuti siya. Tinanggap ko ang barya. May mga ukit pa itong tila ba alpabeto ng mga sinaunang tao. Pisong kalabaw ang laki nito, pero mas makapal lamang ng konti at mabigat yon. Kumikinang yon at talagang nagbabaga, Sir Seth. Kahit medyo madilim ay litaw na litaw ang gintong kulay nito. Pagkabigay niya, bigla na lamang siyang naglaho nun. Walang ano-anong nagmadali ako sa pag-uwi. Ipinakita ko ito kay tatay. Gulat na gulat ang aking ama. Nagtanong ito kung saan ko daw nakuha ang bagay na yon. Sinabing doon ko napulot sa may kalsada na parang nalaglag. Dagdag ko pa, noong isang araw ko pa nakita yon. Kinagat-kagat pa ng tatay ang 2 barya na ito. Alam niyo ba pagkatapos nun? Sumisigaw siya sa tuwa. Totoong ginto umano at magkakaroon daw kami ng pera dahil dito. Kahit na 2 barya lamang umano yon. Malaking halaga ito. Natuwa ako noon pero may agam-agam pa rin. Naisip ko na baka may kapalit ito. Lalo na at may saklaw na rin ako doon sa mga nilalang. Habang may nangyayari kasi sa akin na inaalam ko na mga kakatuwang bagay. At ang iba umano sa mga ito, nagbibigay ng mga ganong bagay pero nanghihingi din umano ng kapalit nun. Ibinenta yun ni tatay sa bayan. Pagka-uwi niya, napakaraming pera. Hindi ko na lamang babanggitin dito kung magkano at kung sino ang nakabili. Pero mayamang tao yon. Nakilala ni tatay dahil dati niya itong amo. Ayon kay Tatay Jomel, bukod sa ginto ay may kasaysayan daw ang perang yon. Barya daw ito na nagmumula sa bansang Cambodia. Baka umano na kulimbat ito ng mga Hapon dati sa panahon ng digmaan. At ang kayamanang ito may nakahukay na at nalaglagan umano ng ilang piraso sa kalsada. Doon ako nagduda. Itong kayamanang ito, kung hindi ako nagkakamali, galing yun sa kinatatakutang lugar. Nanguha siguro itong animal na yon tapos binigay sa akin. Pero sa isip-isip ko, kung nakakakuha siya nito ay maaari pa siyang kumuha ng mas marami. Naisip ko na noon na magiging mayaman kami. May papaayos namin ang bahay. Kung dati na parang guguho ito, magiging simentado. Pero hindi naman ganun kalaki. Tapos itong si Versamin, pinagpaplanuhan na rin noong makapagpatuloy sa kolehiyo. Kahit man lang makapagtapos umano ng associate. Habang ako naman dahil nga sa kagalakang nararamdaman noon, kinaibigan ko talaga itong kagwang. Natutuwa ito at takbo ng takbo na para bang bata noon. Akala mo'y maganda tingnan pero kinikilabutan ako. Nakakalipad ito. Pero hindi sa ibabaw ng mga puno, kundi sa mga puno lang na nagpapalipat-lipat ito. Sobrang bilis. Hanggang sa may mga tao na ako noong nakikitang gumagala sa amin. May mga dalang mga metal detector doon sa may kalsada. Tapos ay nakakarating pa bandang amin ito. Dito ako nagduda. Baka kasi sinabi ng aking ama sa kung saan ko nakuha yon. Nagtanong ako sa kanya at totoo nga, nabanggit niya ito ng aking ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating itong kaibigan ng amo ng tatay ko dati. Kaibigan noong pinagbentahan niya ng gintong ito. Tumambay yun sa amin tapos may dalang mga tauhan. Napag-alaman daw kasi nito ang patungkol sa lugar. Base na rin sa amo ng tatay ko. Baka may naiwan pa umano mga kayamanan noon. Pangalanan natin itong Sandro. Malaking tao. Tapos ni isang beses ay hindi ko nakitang walang nakasungsong sa bibig niya na sigarilyo.
Sugarol pa yon, dahil naririnig ko na may farm daw ito ng manukan at madalas natatalo. Tinitimbrihan ko si tatay. Sinasabihan kong ituturo ang unahan ng bukal. Baka kasi makarating ang mga tauhan nito ron at may mangyaring hindi maganda. Tumango ang tatay. Pero itong si Versamin, nadulas ang dila. May natipuhan kasi ito doon sa mga tauhan ni Sandro. Kala mo pa naman gwapo. Parang kamukha lang din ni tatay. Sinabi niya doon na doon daw banda sa iniigiban namin ng tubig. May mga kayamanan umano doon. Marami nang nagtangka pero walang nakuha. Pero sa paniniwala niya ay naroroon talaga ito. Ay na, nagsipuntahan na sila doon. Mga 5 ang tauhan. 2 dito may dalang pang-detect. Ako noon dahil sa umaandar ang kapusukan ko ay sumunod naman ako. Paakyat ang lugar. Tapos ay may kawayanan dito at may bahaging mabato. Malalaking bato. Nagkasigawan ng mga tao noon. May markings umano. Kinakabahan ako noon. Hindi ko alam basta kinakabahan talaga ako. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Lalo na noong masilayan ko na ang lugar kung saan ito na ang kinatatakutan ng taga sa amin. Pangpang paitaas yun. Ang lalaki ng mga bato dito. Maya-maya ay nagpakita sa akin itong kagwang. Saglit lang yon. Galit ito at sinabihan ako na ako ba daw ang nagsabi kaya naroroon yung mga tao? Siyempre sabi ko hindi. Na wala akong alam. Sinabihan ako nitong lumayo na. At bigla siyang naglaho nun. Yung mga tao naman kasama ni Sandro ay inaaral ang lugar. Sa mga sandaling ito ay palubog na ang araw. Napag-usapan na nila noon na magpapadala ng mga equipment para kalaykayin ang lugar. Pero dapat ay magpaalam umano sa may-ari ng lupa noon. Pero sa tingin ko, walang may-ari. Ni isang beses kasi ay hindi ko narinig sa tatay ko na may nagmamay-ari noon. Bagkos ay kinaaasiwaan pa nga ang lugar na yon. Sabi pa ni Sandro, madali ang hukay lang naman umano. Hanggat maaari ay kailangan nilang matapos ito ng 1 linggo lang. Tumalikod ako noon. Pero nung nasa babaan na ako banda, nagkasigawan na naman pero iba na ang klase ng pagsigaw nila noon. Para bang may kung anong nangyari. Kitang-kita ko ang pagtatakbuhan ng mga tao. Yung isa pa nga, nalaglag sa mababaw na bangin noon. Na tila ba napilay pa ito dahil hindi na ito nakatayo pa. Dali-dali na akong tumakbo patungo sa bahay. At noong makarating ako ay bumungad si nanay at tatay noon. Tinanong ako kung anong nangyari at bakit nagkasigawan ng mga tao. Sinabi kong hindi ko alam. Hanggang sa makarating si Sandro. Para bang mahihimatay ito sa paghahabol ng hininga. Putlang-putla ang mukha nito at halatang sobrang takot na takot. May lumabas umano na kung anong nilalang doon. At yung isang tauhan niya ay bigla na lamang umanong natilapon. Mahina namang sinabi ni tatay noon na baka ang tikbalang na ito o hindi naman kaya yung sarangay. Dambuhalang nilalang ito na may katawang tao pero may ulo na parang kalabaw. Posible din kapre. Hindi niya nasabihan sila Sandro. Nagmamadali daw kasi ang mga ito. Ako naman noon ay may parte sa akin na nagsisisi ako dahil hindi din ako nagbigay abiso. Siguro dahil ito sa gusto ko ding malaman kung totoo bang may nilalang talaga doon. At napatunayan nga ito. Ganun din kung gaano kapiligro yon. Maya-maya ay dumating ang mga tauhan ni Sandro. Yung sinabi kong napilayan, nabali talagang binti niya. Yung 2 naman, panay tawa at bigla na lang tutulala. Takot na kami nun. Ang sabi pa ni tatay, kung hindi umano siya nagkakamali,
mababaliw ng tuluyan ng dalawa. Ganoon din si Sandro. Hindi yun nagsasalita. Hingal lang ng hingal ito at nakatulala. Kinalabit pa nga yun ng aking ama at napapitlag ito. Sinabihan ng tatay na magpahinga na lamang muna. Meron daw talagang nananahan na elemento sa lugar. Hindi nagsalita si Sandro. Umalis na lang yun. Yun namang kasama ay isa-isang sumunod. Tapos yung may pilay pinagtulungan nilang dalhin. Kinabukasan, araw ng linggo, nakikiramdam lamang ako. Dahil nga posibleng may dumating pang mga tao. Hindi na kaila na maaaring magsumbong sila Sandro sa kung anong nangyari sa kanila. Tapos magpapadala ito ng mga tao para naman kapalit noong naunang tauhan. Pagsapit ng hapon, may dumating nga. 3 lalaki at 1 babaeng ubod ng tanda nun. Doon din dumako sa amin yon. At syempre alam na, halata naman dahil nga dala ng mga ito yung dala noong mga tao kahapon. Yung babae, albularyo. Nagtanong pa ito sa kung saan babanda. Hindi ka agad nagsalita ang tatay. Nakikita ko sa kanyang reaksyon ng pag-aalala. Pero muling nagtanong itong matandang babae. Pangalanan natin itong Ginang Donya. Maladonya kasi ang astahan nun. May mga kwintas pa itong kung ano-ano. May mga alahas din. Huwag daw matakot dahil siya na ang bahala sa lugar. Itataboy niya umano ang mga nilalang doon. Itinuro yun ni tatay. Pero pagkatapos doon nagtanong siya sa kung kamusta na si Sandro. Maayos naman daw ito pero may dinadaing sa katawan. Yung dalawang kasama naman ay hindi na umano nagpakita. Yung tinutumbok ng matanda nun, yung tumatawa at yung tulala. Malakas na elemento umano ang nakatira. At hindi lamang ito nag-iisa. Marami umano siyang nakitang parusa doon sa katawan ni Sandro. Mabuti na lang at naagapan ka agad dahil kung hindi pa, mababaliw daw ito ng tuluyan. Bati umano ng engkanto. May bati din na masasamang kaluluwa. Bagay na may kung anong dahilan kung bakit may nilalang sa lugar na yon. Siguro, bago itinago ang kayamanan ay nagpadugo o nagsagawa ng ritual, kaya pinamahayan yun ng sangkatutak na nilalang. Napapailing ako noon. Tumutugma kasi ito sa mga sinabi sa akin ng kagwang. Hanggang sa pagturo lang naman si tatay. Hindi niya sinamahan katulad din noong kahapon. Maging ako noon, hindi na ako sumunod pa. Sabi ko pa sa sarili ko, bahala na kayo. 1 oras ang nakalipas, bumalik ang mga ito. May dugo sa ulo si Ginang Donya. Yung mga kasama niya naman ay duguan din. Ayon sa ginang, bigla na lamang umanong may nagliparan na mga bato patungo sa kanila. Sa magkakaibang direksyon umano ito. At hindi pa yung bato na maliliit lang, kundi singlaki umano ng kamao. May iba pa nga umano na mas malaki pa doon. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng matanda, minaliit niya umano masyadong presensya ng lugar. Hindi pala pangkaraniwang nilalang ang nakatira. Ito pa umano yung mga bantay ng lagusan mula sa mundo ng mga tao at mundo ng lamang lupa noon. Mga halimaw umano ang nagbabantay doon. Buo ang paniniwala ko talaga dito. Mantakin nyo, may mga patunay na mula sa tatay ko, doon kay Tatang Kaboy, kay Ginang Donya, at sa mismong lamang lupa na naging kaibigan ko na. Babalikan na lamang daw nilang lugar. Mas maraming tao daw at mas maraming may karunungan ang dadalhin nila. Pero kinabukasan, wala nang dumating. Umabot ng 1 linggo, pero wala nang dumating pa. At nabalitaan na lamang namin na namatay na si Ginang Donya. Si Sandro ay tuluyan ng iniwan ng bait. Yun namang iba pa,
Ganun din umano ang sinapit. Nabaliw, tapos may namatay. Ganoon kasilyado ang kayamanang nakatago sa lugar na yon. Nasisi ko pa si tatay kung bakit niya kasi sinabi sa kung saan ko nakuha banda. Kaya tuloy inalam na mga yon. Tapos nang malaman na may namugad na po nagsidagsaan na. Ay naman kay tatay, hanggang doon lang naman sa kalsadang sinabi niya. Malayo pa nga yun at malapit daw sa eskwelahan. Hayaan na lamang daw namin yun. Basta ang importante ay ligtas kami sa lugar namin. Yan ay kung hindi magtatangkang kunin ang kung anong kayamanang nakatago. Isang gabi, habang nasa maliit na beranda ako noon nagpapaantok, nagpakita ang kagwang. Mabilis na nakatawid mula sa kakahuyan patungo sa espasyo hanggang sa amin noon. Inabutan na naman ako nito ng barya. Hindi na isa, hindi dalawa, 7 na. Pagkatapos niyang iabot sa akin yon, gumisi ito at sinabing kada tao daw na bibisita at magtatangka nun, sabihan na kaagad sa kung gaano kapeligro ang lugar para walang mangyari sa mga ito. Mabilis akong sumabat sa kanya. Tanong ko sa kung paano siya nagkaroon ng ganong kayamanan. Bakit siya nakakakuha? Dagdag ko pa, doon ba ito sa kinakatakutang lugar? Tumango ang nilalang at ang sabi nito, pwede naman daw niyang kunin kahit yun pa lahat ng dalhin niya. Madali lang siyang nakakakuha. Hindi man sila kasundo noong mga nakatira doon pero malaya itong nakakakuha ng barya. Isang kahon daw ito na punong-puno ng barya. May tapayan pa na may mga barya din. Hindi ko alam kung anong nakain ko, Sir Seth. Sinabi kong dalhin na lang sa amin ang lahat nun. Napatitig siya sa akin na para bang maiiyak ito. Baka daw magbago ako. Maging ang buong pamilya namin. Sabi ko naman paanong magbabago tao lang naman ako. Dito niya sinabi na pwede daw makuha ang nakukuha niya doon ng tao. Basta wag lang dadaan umano sa may pangpang nun dahil wala naman doon banda mga barya. Nasa ibabaw lamang ito sa gilid ng bukal sa may itaas. Pagkatapos namin mag-usap ng kagwang, umalis na rin yon. Dito ko sinabi sa tatay ko ito. Nakako, ang kayamanan nasa ibabaw banda. Wala doon sa may pangpang. Wala doon sa may nakatirang mga elemento. Sadyang doon lang talaga ang daanan. Pero kung dadaan sa iba, makukuha. Alam niyo ba yung nangyari? Kinaltukan lang naman ako ng pagkalutong-lutong ng aking ama sa ulo. Nahihibang na ba umano ako nun? Hindi ko ba umano naisip ang peligro sa lugar? Nagdidelusyon daw ako at nagkakaroon na ng malaking interes na makuha ang kung anong naroroon. Pero nang ibuka ko ang palad ko at nakita niya ang 7 barya, napatakip siya ng bibig nun. Maging si Nanay at si Versamin. Sobrang nagulat. Dito ko na sinabi talagang totoo. Naggaling ito doon sa nilalang na palaging nagpapakita. Nakikipagkaibigan lang naman pala ito. At hindi yun ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ni Tatay Jumel. Kaibigan pa nga ito ng kapatid niya noon. Kaso nga lang matigas ang ulo. Nagtungo talaga doon sa may pangpang. Totoo ba mga sinasabi mo, anak? Huwag kang magbibiro ng ganyan, ha? Tanong niya. Siyempre sinabi ko naman na buhay ang nakataya papanong magbibiro ako, di ba? Ay naman sa tatay ko, nakarating na daw siya noon sa may ibabaw. Maraming beses na umano. Basta tahimik lang at hindi mag-iingay. May mga bato din doon tapos may bukal. Karugtong ito ng bukal na ipinag-iigiban ng mga tubig noon. Sabi ko sa tatay ko, alam ko na yun kasi nga dati pa niyang sinabi sa amin ito. Kinausap kaming lahat ni tatay. Kukunin daw namin ang kayamanan doon.
Pero kami lang dapat ang makakaalam. Walang sino mang makakaalam na iba dahil hindi na lamang lupa ang magiging panganib sa amin, kundi posibleng mga kapwa namin mga tao na magkakainteres sa bawat buhay namin. Umiyak si Nanay Apina. Huwag umanong baliw si tatay. Baka daw nagkakamali lamang ako noon. Baka nililin lang lamang ako ng kagwang. Pero sinabi kong hindi. Dahil kung nililin lang, hindi ako nito aabisuhan na umalis sa lugar noong naroroon sila Sandro. Magtiwala lang daw basta wag lang ipagsabi sa iba. Napapangunahan na kaagad ng kagalakan si tatay noon. Sabi niya, hindi niya ito ibebenta. Malapit sa amin kung sakaling makuha. Sa malayong lugar niya ito ibebenta at hindi siya magpapakilala. Wala din siyang pagkakatiwalaang iba maliban na lamang sa amin noon. Yun na nga. Sa gabi ding yun ay kumilos kami. Kasama si Bersamin. Diba, paakyat yun mula sa unang bukal. Pero doon kami sa likod banda dumaan. Maayos naman ang daanan doon kaso nga lang sobrang liblib talaga. Gubat na. Hating gabi na kaming nakarating sa may itaas. Dinudungaw-dungaw ko pa ang babaan. Natatanaw ko dito ang amag na mga malalaking bato sa baba. Ito'y may mga marka. Sabi ng tatay ko, ang tatalino umano ng mga Hapon. Doon sa baba nilagay ang marka. Linlang yung naroroon at ang nakakaalam lang talaga o makakabasa nito ay ang naglagay ng kung anong yaman doon. Nakikita ko na yung isang bukal. Medyo malawak ito ng konti. May malaking bato sa gilid na may puno naman na napakalaking balete. Sa ilalim nito ay may sobrang sikip na butas. Bata lang atang kakasya doon at ito ang pinagdududa ng tatay ko. Gamit ang itak, pinapalaki ng tatay ang butas. Hanggang sa napag-alaman namin na may hangganan pala ito. May isang di pa lang ang lalim. Sabi ng tatay ay wala naman umano. Hindi ako napanatag kasi nga hindi naman nagsisinungaling sa akin yung kagwang. Pinasok ko yung loob nun. Sinundot-sundot ko ng itak ang lupa. Hanggang sa may kumalansing. Pagkalaykay ko, may bandang simento at may marka ng Hapon. Karakter na marka ito na hindi ko maintindihan. May dala naman kasi kaming lampara na nakasilid sa botelya kaya nakikita ko talaga yon. Sinabi ko sa tatay ko, may marka. Pinalabas niya ako tapos siya na ang kumubkob doon. Sobrang tigas daw. Napapaisip ako kung naroroon ang kayamanan. Papanong nakakuha yung kagwang? Ilang saglit pa ay lumabas si tatay. Nagpaalam na uuwi na. Magdadala umano siya ng bara. Mabilis namang nakabalik ito at hingal na hingal. Mga ilang pukpok niya lang doon. Narinig kong tila may natibag. Lumabas ang tatay na may kumkum ng mga barya. Niyakap kami ng kapatid ko at ang sabi nito, nakabungad na umano ang kahon. Hindi naman umano ganun kalaki. May katabing tibod o tapayan. Bukod pa dyan ay may mga baril pa. Kinuha namin lahat yon, pati yung baril. Madaling araw na kaming nakauwi. Si nanay hinimatay. Siguro sa tuwa o hindi naman kaya sa tindi ng takot at pag-aalala. Maliit lang yung kahon na yon pero punong-puno ng barya. Maging yung tapayan. Punong-puno yun ng magkakahalong barya at may alahas pa. Hindi namin alam ang gagawin kinabukasan. Napa-absent ako. Ang ginawa namin, si tatay ang nag-dispatch siya. Pero yun lang sasapat sa pagpapatay ng malaking bahay. Pagkatapos ay binigyan pa ng pera si Tatang Kaboy. Hindi bulto ang pag-dispatch nun. Sa ngayon, hindi ko na lang sasabihin kung meron pa o wala na. Pero malaki talaga ang pinagbago ng buhay namin.
Sinadya ng tatay ko na unti-untiin lang yon dati kasi nga baka manibago ang mga taong nakatira doon. Inaambagan din namin ang pagsisikap at pag-aalaga ng maraming baboy. Para na rin isipin na lumago kami noon dahil sa negosyong hayop. Pero ang totoo dahil pala ito sa nakuha namin. Nakapagtapos ako ng pag-aaral, ganun din ang mga kapatid ko. Tumutulong kami sa mga nakatira doon. Para na din hindi kami kainggitan. Yung kaibigan ko na kagwang, madalas pa rin itong nagpapakita pero noong nakapag-asawa na ako, tapos lumipat ng lugar, hindi ko na siya nasilayan pa. Mismong ako ang saksi ng mga bagay na masasabi ko talagang may mga nakakatakot. Kababalagan, nilalang at mga pangyayaring hindi may paliwanag. Pero ang ilan dito ay may dahilan kung bakit nananahan sa isang lugar. At isa sa mga dahilang yan ay may mga mahalagang bagay na tinatago o binabantayan sa lugar na yon.